Dominant Protector. Credit to the author. 3,131-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung tama ang hula ni Terence, ang taong ito ay si Jasmine, ang nakilala niya minsan sa Noble House meeting. Kaya lang, nakabelo si Jasmine noon, at hindi siya masyadong pinapansin ni Terence, kaya wala siyang malalim na impresyon sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong maalamat na babaeng henyo sa bahay na si Lane. Nagtataka ako kung mayroong anumang lugar na may mga espesyal na henyo. Hindi bababasa, hindi pa ito nakita ni Terence ang bahay ni Lane ay may 1 toneladang utang. Ang tanging masasabi niya ay nagustuhan ng lahat ng mga henyong babae ang white BMW X5M. Pero kahit na ano, tumayo pa rin si Terence at lumabas ng kwarto. Miss Jasmine, right? Ako po, Mr. Terence, ikinagagalak kitang makilala. Nilock ni Jasmine ang sasakyan at inayos ang magulo niyang buhok bago ngumiti kay Terence, walang respeto o pambobola sa kanyang ngiti, tanging paggalang at pasasalamat. Salamat sa tiwala mo, Mr. Terence, sa pagbibigay sa amin ni House Lane ng responsibilidad sa negosyo. Pasok ka at mag-usap. Tumango si Terence at sinenyasan si Jasmine na pumasok sa sala. Since we're working together, you can call me boss like Fatty Boy, or you can call me Terence. Medyo awkward to keep calling me Mr. Terence. Boss. Huminto si Jasmine, tatawagan kitang Terence. Naisip ni Jasmine na kakaiba para sa isang babae na tumawag ng boss. Oo naman. Tumango si Terence. Kung gayon hindi mo na ako kailangang tawaging Miss Jasmine. 5 words is longer than 4 words. You can just call me Jenny. Yan ang tawag sa akin ng pamilya ko. Sabi ni Jasmine. Jenny. Kumunat ang noo ni Terence. Sa totoo lang, hindi niya nagustuhan ang pagtawag sa kanya ni Jasmine ng ganoong pangalan. Sa kanyang puso, mayroon lamang isang Jenny, si Jenny. Siya ay isang batang babae na napakahalaga kay Terence, kaya hindi niya gagamitin ang pangalang iyon para tawagan ang iba. Jasmine na lang itatawag ko sa'yo. Nagulat si Jasmine, pero ngumiti siya. Of course you can. Umupo ang dalawa sa sofa sa sala, at inilagay ni Terence ang automatic cauldron sa coffee table. Ito ang grade 1 automatic medicinal cauldron na naimbento ng kaibigan ko. I'll tell you the specific functions of this medicinal cauldron. Sa pamamagitan nito, ipinaliwanag ni Terence ang mga function ng automatic cauldron kay Jasmine, at ibinigay sa kanya ang naka-encrypt na programa at ang plano para sa paggawa ng chip mula sa Little Nine. Naiintindihan ko na ngayon. Sa mga bagay na ito, magkakaroon ng magandang pagbabalik ang bahay ni Lane at Fatty Boy. Huwag kang mag-alala, Terence, hanggat kaya nating gumawa ng mas produce ng mga kaldero, babayaran natin ang ating mga pagkalugi, at magagawa pa nating kumita ng malaking tubo. Confident na sabi ni Jasmine. Ipaubaya ko na lang sayo. Gawin mo ang gusto mong gawin. Tumango si Terence at hindi na nagsalita pa, kung wala nang iba, maaari kang bumalik sa Iron Lake. Sige, babalik muna si Jenny. I'll keep in touch with you kung may balita. Sabi ni Jasmine. Matapos paalisin si Jasmine, medyo nadismaya si Terence. Ibang-iba si Jasmine sa taong inaabangan niyang makita. Pareho silang maganda, ngunit magkaiba sila ng estilo, at iba ang paraan ng kanilang pagsasalita. Nawala ng interes si Terence na mapalapit kay Jasmine. Hindi nagtagal pagkaalis ni Jasmine, tinanggap ng Villa ang isa pang panauhin. Ito ay ang kasamahan ni Zyrene, si Sheena. Hindi inaasahan ni Terence na darating si Sheena para bisitahin si Zyrene, medyo hindi inaasahan. Terence, long time no see? Miss mo na ba ako? Tanong ni Sheena habang nakangiting naglalakad papunta sa sala. Nagkibit-balikat si Terence, hindi madaling sagutin ang tanong. Masyadong masakit kung sasabihin niyang ginawa niya, at napakasakit kung sasabihin niyang hindi. Sheena, pumunta ka ba dito para magtrabaho o para lang maglaro? It's kind of work. May kaduet kami sa bagong album ni Han. Dito na siya nakatira at hindi na babalik sa kumpanya, kaya kinailangan kong pumunta dito para mag-practice kasama siya. Ikinalat ni Sheena ang kanyang mga kamay at tumingin kay Terence ng may interes.
Nga pala, Terence, paano mo hinarap ang aming Han? Talagang pinapunto mo siya para tumira sa'yo. Magkasama. Kakakuha lang ni Zairi ng inumin para kay Sheena nang marinig niya ang tanong ni Sheena. Napatalon siya sa gulat at muntik na niyang maihagis ang inumin sa kamay niya. Sheena, huwag kang magsalita ng kalokohan. Nandito lang ako para makita si Cheryl. May gagawin siya at kailangan ng umalis. I'm here to send her off. Pero wala na siya. Bakit hindi ka bumalik? Si Sheena naman ay tumingin ng masama kay Zyrene. Han, hindi magandang magsinungaling, lalo na sa malalaking bituin. Namula agad ang mukha ni Zyrene. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya gusto si Terence, ngunit ang isang magandang impression ay isang magandang impression, hindi ito nangangahulugan na gusto niya ito. Pinagaling ni Terence ang sakit ng ulo ni Zyrene at maraming beses siyang pinrotektahan. Mahirap para kay Zyrene na hindi siya magustuhan. Ngunit alam niyang napakaraming kasintahan ni Terence, at pinaalalahanan niya ang sarili na huwag sumali sa kasiyahan. Sheena, huwag kang magsalita ng kalokohan. May girlfriend na si Terence, alam mo yun. Sige, mag-practice na tayo ng pagkanta. Ipinasa ni Zyrene ang inumin kay Sheena at sinabing, sige, sige. Kara-rating ko lang at hindi ako mapakali. Kailangan ko pang mag-practice kasama ka. Walang magawang iginala ni Sheena ang kanyang mga mata at humigop ng kanyang inumin bago bumaling kay Terence. Mataas ang pag-asa ko sa iyo. Madalang na mapalapit si Han sa mga lalaki. Salamat. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak. Sa totoo lang, walang espesyal na nararamdaman si Terence para sa isang malaking bituin tulad ni Zyrene. Sa kanyang mga mata, si Zyrene ay isang magandang babae na kakakilala pa lang niya, at mas pamilyar lang siya sa kanya ng kaunti kaysa kay Jasmine. Hindi niya kailanman naisip na habulin si Zyrene. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay hindi isang tagahanga, wala siyang anumang paboritismo para sa babaeng ito na palaging tumatalon-talon. Ang mga sumunod na araw ay kalmado gaya ng dati sina Zyrene at Sheena ay nagsasanay ng kanilang mga kanta sa itaas, si Yasi ay pumasok sa paaralan sa araw na iyon, at si Terence ay nasa kanyang silid, pinipino ang apoy. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may dalawang balita na nagpasaya kay Terence. Ang una ay ang linya ng produksyon para sa automatikong Grade 1 Medicine Cauldron ay nasa lugar, at lahat ay handa ng magsimula. Ang pangalawa ay ang mensahe ni Kiki, na nagsasabi kay Terence na magkakaroon ng auction sa Europe sa susunod na Enero, at magkakaroon ng mga asul na kristal na ibebenta. 3,132. Hindi nagtagal, nasa kamay ni Terence ang Grade 1 Automatic Cauldron, handa ng ibenta sa merkado. Kasabay nito, tinawagan ni Jasmine si Terence para sabihin sa kanya ang magandang balita. Terence, sa tingin mo ba? Kung ilalagay natin ang ating produkto sa merkado ngayon, maaakit ba nito ang atensyon ng ibang tao? Tiwala si Jasmine sa produkto, ngunit natatakot siya na ang mga nakatago o sinaunang mga master ay hindi makayanan ang kalungkutan at susubukan niyang kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Ito, napag-isipan ko na. Kaya, kung gusto mong ibenta, maaari kang makipagtulungan sa Cultivators Trade Association. Ang normal at 5-in-1 na enhanced versions ay ibebenta ng aming kumpanya. Tungkol naman sa limited edition na 10-in-1 na automatic medicinal cauldron, ito ay isusubasta ng Cultivators Trade Association. And on the surface, it'll be a business between you and the Practitioners Trade Association. Sa ganoong paraan, magagawa mong takutin ang publiko. Sabi ni Terence. Sige. Pero wala akong kakilala mula sa Cultivators Trade Association. Kakailanganin ko ang tulong mo para makipag-ugnayan sa kanila. Sa ganitong paraan, hindi na natin kailangang gumawa ng anumang advertising. Sa pagpapakalat ng balita ng Cultivators Trade Association, makakatipid ako ng bahagi ng mga gastos sa advertising. Sabi ni Jasmine. Sige, makikipag-ugnayan ako ngayon sa Cultivators Trade Association. Tumango si Terence. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawagan ni Terence ang Vice Guild Leader na si Uyang. Mr. Ford, kumusta na kayo? Nagdulot ba ng problema sa inyo ang pamilya Dorian? Hindi na nakipag-ugnayan ang Vice Guild Leader na si Uyang kay Terence mula noong huling beses silang naghiwalay ng landas.
Nag-aalala siya, hindi ako nang ahas na tawagan ka sa panahong ito. Ngayong narinig ko na ang boses mo, gamaan ang loob ko. Ang sinseridad ni Vice Guild Leader Uyang ay naantig kay Terence, Vice President Uyang, ayos lang ako. Napatay ko na ang Dorian na iyon ng husto. Wala pang problema sa akin ang pamilya Dorian. Mabuti iyan. Sabi ni Vice Guild Leader Uyang, nga pala, kamakailan lang, ang sinaunang pamilyang Dorian at ang sinaunang pamilyang Fane ay nagpadala ng mga tao sa Asosasyon ng Kalakalan ng Magsasaka upang magtanong tungkol sa iyo. Paano mo napukaw muli ang sinaunang pamilyang Fane? Wala lang. Matagal na tayong may alitan. Ayos lang. Vice President Uyang, talagang tinatawagan kita para makipag-usap sa negosyo. Walang pakialam na sabi ni Terence. Oh, negosyo. Natigilan sandali ang Vice Guild Leader na si Uyang bago ngumiti ng mapait. Mr. Linford, tulad ng alam mo, walang paraan para magpatuloy tayo sa negosyo ng tableta. Ang Sky Elixir Sect ay nagpadala ng malaking halaga ng rank 1 at rank 2 na mga tableta kamakailan, lalo na ang rank 1 na mga table tasks. Maaari naming ibenta ang mga ito hanggang sa oras na ito sa susunod na taon ng walang problema. Hindi rin tayo kailangan ng Sky Elixir Sect na magbayad ng cash. Namimigay lang sila ng mga paninda, at babayaran namin sila kapag nabenta na. Hindi ko talaga mababago ang gayong magandang patakaran sa kagustuhan. Kung tutuusin, ito ay isang magandang bagay para sa Cultivators Trade Association upang kumita ng pera. Hindi kita mapipigilan dahil lang sa relasyon natin. Tsaka wala naman talaga akong mababago. Hehe. Vice President Uyang, ang negosyong hinahanap ko para pag-usapan mo ngayon ay hindi isang medicinal pill business, kundi isang medicinal cauldron business. Sabi ni Terence. Isang medicinal cauldron. Natigilan si Vice Guild Leader Uyang. Mr. Ford, ang ibig mong sabihin ay mayroon kang mga medicinal cauldrons na ibebenta. Hindi ito problema, ngunit ang mga medicinal cauldrons ay hindi bestseller, kaya kakaunti ang bumibili nito. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi isang consumable. Hanggat hindi ka baguhan, napakabihirang para sa iyo na gumawa ng pagan na sumabog. Hehe, itong kaldero ko ay iba sa mga ordinaryong kaldero. Hindi ko maipaliwanag sa ilang salita. Paano ba naman ito, pupuntahan kita ngayon at ipapaliwanag sa iyo ng personal? Sabi ni Terence. How about this? Let's set a place and I'll go out to meet you. There are some trusted aids planted by the headquarters at the Cultivator Trading Association. I'm afraid it will be disadvantageous for you if you come over at this time. Sabi ng Vice Guild Leader na si Uyang pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sige, magkita tayo sa tea house sa paanan ng bundok. Sabi ni Terence. May isang maliit na nayon sa paanan ng bundok malapit sa palengke ng Practitioners Trade Association. May malaking tea house doon, at nagkwentuhan sila, nag-cross-talk, at iba pa. Nagpa siya si Terence na makipagkita sa kanila doon. Sige, pupunta ako ngayon. Kilala ko ang may-ari ng tea house, kaya kukuha muna ako ng private room. Sabi ni Vice Guild Leader Uyang. Sige, see you later. Binaba ni Terence ang telepono at kinuha ang batch ng mga automatic cauldrons na ipinadala sa kanya ni Jasmine sa tea house malapit sa Trade Association ng Practitioner. Kakapark lang niya ng kotse niya nang may lumapit sa kanya na nakasuot ng Practitioners Exchange Association uniform, Mr. Ford. Ako ito. Nakita na ni Terence ang disipulong ito sa tabi ng Vice Guild Leader na si Uyang noon, malamang siya ang pinagkakatiwalaang aide ni Vice Guild Leader Uyang. Tumango siya. Pinadala ka ni Vice Guild Leader Uyang dito, right? Oo, naghihintay na si Vice President sa private room. This way please, Mr. Ford. Habang nagsasalita ang alagad, gumawa siya ng isang nakakaanyaya na kilos. Sinundan niya ang disipulo sa isang silid sa ikalawang palapag ng tea house, at kumatok ang disipulo sa pinto. Binuksan niya ang pinto at pinapasok si Terence bago umalis, halatang hindi nakikisali sa usapan. Mr. Ford, nandito ka na. Tumayo si Vice Guild Leader Uyang at binati si Terence nang nakangiti. Vice Guild Leader Uyang, salamat sa pagpunta.
Kumpiyansa si Terence na ang Vice Guild Leader na si Uyang ay magiging mas masaya na makatrabaho siya pagkatapos niyang ilabas ang automatic medicine cauldron, ngunit labis pa rin siyang naantig sa saloobin ni Vice Guild Leader Uyang bago pa niya ito inilabas. I naturally have to take the initiative when business comes to me. At saka, sa relasyon natin ngayon, hindi na kailangang maging magalang. Mr. Ford, ano ang medicinal cauldron na sinasabi mo? Casual na ikinaway ni Vice Guild Leader Uyang ang kanyang kamay. Ito na. Dahil doon, kinuha ni Terence ang automatikong kaldero mula sa kanyang bag. Isa itong 1-in-1 na limitadong edisyon, at hindi pinaplano ni Terence na alisin ito ngayon. Gusto niyang ibigay ito kay Vice Guild Leader Uyang bilang promotional sample. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano kahanga-hanga ang promosyon, kung wala ang tunay na bagay, maaaring isipin ng mga tao mula sa mga sinaunang sekta at tagumpay na sila ay nagyayabang. Pagkatapos ng lahat, ang siyentipikong paraan ng alchemy ay masyadong hindi kapani-paniwala. Kung hindi lang talaga umiral ang bagay na ito, walang maniniwala. Ito. Kakaiba ang kalderong ito. Bakit may display screen dito? Tanong ni Vice Guild Leader Uyang matapos makita ang cauldron sa kamay ni Terence. Ang cauldron na ito ay tinatawag na automatic cauldron, at gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, automatiko itong makakagawa ng grade 1 na table task. Dahil doon, ipinaliwanag ni Terence ang pag-andar at paggamit ng automatic cauldron kay Uyang. 3,133. Hindi ito pinansin ng Vice Guild Leader na si Uyang noong una, ngunit sinabi ni Terence na ang bagay na ito ay maaaring automatikong pinuhin ang mga elixir, at siya ay agad na interesado. Sa dami ng narinig niya, mas nagulat siya. Ang bagay na ito ay isang banal na tool na lumalaban sa langit. Hindi ba't nangangahulugan iyon na hanggat ang isa ay isang alchemist, maaari nilang pinuhin ang mga table tasks? Kahit na ang isang alchemist na walang katangiang kahoy ay maaaring gamitin ang nakapagpapagaling na kaldero upang pinuhin ang mga table tasks. Hanggat mahusay na makontrol ng isang tao ang apoy ng alchemy, mapapadalisay ng isa ang isang grade 1 na elixir na may 100% rate ng tagumpay. Ang medicinal cauldron na ito ay maaaring palitan lamang ang merkado para sa grade 1 elixir. Pagkatapos ng lahat, sino ang bibili sa iba kung sila mismo ang gumawa nito? Gaano man kamura ang grade 1 elixir ng Sky Elixir Sect, ang Cultivator Trade Association ay maaari pa ring magtaas ng presyo ng elixir. Paano ito magiging mas matipid kaysa sa pagpino nito mismo? Bukod dito, kung gusto niyang gawin ito sa kanyang sarili, maaari niyang gawin ito kung kailan niya gusto, kaya hindi niya kailangang mag-alala na hindi siya makabili o walang stock kapag kailangan niya ito ng madalian. Mr. Ford, ang sinabi mo. Totoo ba? Hindi nakapagtataka na si Vice Presidente Uyang ay naghinala. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang maniniwala dito ng ganoon kadali. Masyadong mahiwaga ang bagay na ito, lampas sa pangunawa ng mga normal na practitioner. Kahit na ilabas ito ni Terence, hindi inisip ni Vice President Uyang na magsisinungaling si Terence sa kanya, ngunit nagtanong pa rin siya. Talagang totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, Vice President Uyang, maaari kang maghanap ng isang alchemist upang subukan ito para sa iyo. Tumango si Terence. Sige. Hindi tinanggihan ni Vice Guild Leader Uyang ang alok dahil gusto rin niyang masaksihan kung gaano kahanga-hanga ang grade 1 automatic medicinal cauldron. Kaya naman, kinuha niya ang kanyang telepono at diniyal ang numero ng alagad na nakatayo sa pasukan. Little duo, tawagan si Kung at hilingin sa kanya na pumunta kaagad sa aking silid. Ang maliit na butas na binanggit ni Vice President Uyang ay isang alchemist ng City Square ng Cultivator Trade Association. Ang tinaguriang alchemist ay isang alagad na nag-aral ng alchemy at napakahusay nito. Gayunpaman, dahil wala silang anumang katangiang kahoy sa kanilang mga katawan, hindi sila maaaring maging isang alchemist. Gayunpaman, wala silang problema sa pagiging alchemist na namamahala sa pagsuri at pagsusuri ng mga table tasks. Ang isang alchemist ay kailangan lamang na hatulan ang kulay ng isang tableta. Si Kung ay isang alchemist sa ilalim ng Vice Guild Leader na si Uyang. Sa sobrang bilis, may kumatok sa pinto. Sinabi ng Vice Guild Leader na si Uyang, pasok.
Pumasok ang isang payat at mahinang binata at magalang na nagsabi, Vice Guild Leader Uyang, nandito ako. Pwede ko bang malaman kung bakit mo ako hinahanap? Siyempre meron. I want you to test something. Mr. Ford, maaari mo bang ipaliwanag kung paano gamitin ito sa butas? Tanong ni Vice Guild Leader Uyang. Sige, sabi niya. Tumango si Terence at itinuro ang automatic cauldron. Ito ay isang first-grade medicinal cauldron. Gayunpaman, ang medicinal cauldron na ito ay automatikong magpino ng mga table tasks. Automatikong pagpino ng tableta. Dilat na dilat ang mga mata ni Kung habang nakatingin sa direksyon na itinuturo ni Terence, hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Mr. Ford, mali ba ang narinig ko? May mga kaldero na automatikong makakapagpino ng mga table tasks. Hindi ka nagkamali ng narinig. Ngumiti si Terence, ngunit, bagamat ang mga cauldrons na ito ay tinatawag na automatic cauldrons, hindi ito nangangahulugan na hindi na nila kailangan ng manual na intervention. Ang ilan sa mga hakbang sa proseso ay automatikong isinaaktibo, na nagpapataas ng rate ng tagumpay. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Terence ang paraan ng paggamit ng isang automatikong first-grade na kaldero ng gamot kay Kung. Si Kung ay isang alchemist, at natural na naiintindihan ang ibig sabihin ni Terence. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pinanibik. Sakto dahil kulang sa elemento ng kahoy ang katawan niya kaya naging alchemist siya. Kailangang malaman ng isang tao na kung wala ang elemento ng kahoy, gaano man kahusay ang kontrol ng isang tao sa apoy ng alchemy kapag nagpino ng mga table tasks, maaari lamang siyang umasa sa swerte dahil hindi niya maramdaman ang mga pagbabago sa medicinal cauldron. Ngunit ngayon, itong automatikong first-grade cauldron na sinasabi ni Terence ay hindi na nangangailangan ng anuman sa mga iyon. Ang intensity ng apoy ay ganap na nababagay ng kaldero mismo, at may oras at temperatura curve sa kaldero upang sabihin sa refiner kung anong temperatura dapat ang apoy. Sa ganitong paraan, kahit na ang isang medyo may karanasang refiner, o isang elixir tester tulad ng Kung daw, ay matagumpay na makakagawa ng mga table tasks sa unang baitang. Ay! Maaari ko bang subukan ngayon? Tanong ni Kung na pinagsalikop ang mga palad. Gusto ni Terence at ng Vice Guild Leader na si Uyang na subukan niya ito, at gusto niyang subukan ito sa lalong madaling panahon upang matupad ang kanyang pangarap na maging isang alchemist. Of course you can. I asked you to come here for the test. Sabi ni Vice Guild Leader Uyang. Kung ganoon. Hindi naman masisira ang bagay na ito, di ba? Medyo natakot si Kung. Kahit na hindi niya alam ang halaga ng bagay na ito, siya ay nasa merkado ng Cultivator Trade Association sa loob ng maraming taon. Alam niya na ito ay isang banal na sandata na lumalaban sa langit. Ang bagay na ito ay hindi maaaring ibenta sa mataas na presyo. Kung sinira niya, hindi niya ito kakayanin kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Hindi. Ngumiti si Terence, pwede kang mag-eksperimento hanggat gusto mo. Mayroon akong ilang sangkap para sa spirit gathering pill dito, maaari mong subukang gawin ito. Oh! Spirit gathering pill ba? Ang spirit gathering pill na ito ay itinuturing na medium difficulty pill sa lahat ng grade 1 na pills. Kailangan mong baguhin ang intensity ng apoy ng ilang beses habang isinasagawa ang proseso. Mayroon bang simpleng grade 1 na pills na tulad ng life-preserving pill? Medyo nagulat at nahiya si Kung daw. Ang tinatawag na resurrection pill ay isang healing elixir na isang grado na mas mababa kaysa sa minor resurrection pill. Gayunpaman, dahil ang mga epekto nito ay hindi halata, napakakaunting mga alchemist ang nakakaalam kung paano ito gagawin. Ginamit lamang ito bilang isang entry-level elixir refinement para sa mga disipulo na gawin. Kahit na gusto mong subukan ang tableta na ito, wala akong mga materyales para gawin mo ito. Tanging ang spirit gathering pill lang ang mayroon ako. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Kung ganoon, susubukan ko. Sinulyapan ni Kung ang medicinal cauldron at medyo kinakabahang nagtanong. Ayos lang, subukan mo lang. Hanggat kaya mong kontrolin ang temperatura ng apoy ng alchemy, siguradong magtatagumpay ka. Nakangiting sabi ni Terence. Sige. Huminga ng malalim si Kung at sabik na kinuha ang automatic grade 1 medicinal cauldron sa kanyang harapan.
Sinunod niya ang mga tagubilin dito at inilagay ang mga materyales para sa spirit gathering pill sa medicinal cauldron. Pagkatapos, ayon sa mga tagubilin sa medicinal cauldron, pinindot niya ang spirit gathering pill na buton. Pagkatapos nito, nagsimula ang circuit ng automatikong grade 1 medicinal cauldron. Sa screen, ang mga salitang spirit gathering pill automatic refining ay ipinakita. Sa ibaba nito ay isang linya ng mga tagubilin na humihiling sa The Alchemist na ilagay ang kanyang palad sa lugar kung saan na-condensed ang apoy ng tableta at simulan ang pag-condense ng fire-type na apoy ng tableta. Mabilis na sinunod ni Kung ang mga tagubilin at inilagay ang kanyang kamay sa itinalagang lugar. Pagkatapos, sinimulan niyang paikliin ang apoy na uri ng tableta. Beep! Isang buzzing sound ang nagmula sa automatikong grade 1 medicinal cauldron, at ang mga salitang fire type pill fire identification normal, automatic pill refining system starting. Lumitaw sa screen. Kaagad pagkatapos, may lumabas na prompt sa screen. Magsisimula ang countdown. Mangyaring ayusin ang temperatura ng apoy ng tableta sa itinalagang temperatura ayon sa mga tagubilin sa screen. 3,134. Pagkatapos, sa kanang sulok sa ibaba ng screen, may lumabas na dalawang temperatura prompt at isang countdown. Ang temperatura sa harap ay ang itinalagang temperatura, at ang temperatura sa likod ay ang aktwal na temperatura. Kailangan lamang ng Alchemist na kontrolin ang aktwal na temperatura sa itinalagang temperatura sa loob ng itinalagang countdown. Sa makatuwid, itong grade 1 automatic medicinal cauldron ay medyo simple at maginhawa upang pinuhin ang mga table tasks. Hanggat ang The Alchemist ay literate at alam kung paano kontrolin ang apoy ng alchemy, pagkatapos ay ayusin ang temperatura ng apoy ng alchemy ayon sa mga tagubilin, magiging maayos ito. Kahit na ang temperatura na naramdaman niya ay hindi tumpak, magkakaroon ng aktwal na mga tagubilin sa screen na mas nabawasan ang error. Nagulat si Kung sa katalinuhan ng grade 1 automatic medicinal cauldron. Gayunpaman, sa kanyang kasabikan, mabilis niyang inayos ang temperatura ng apoy ng alchemy sa parehong temperatura ng itinalagang temperatura ayon sa prompt sa screen. Isa pang countdown ang nagsimulang magpakita. Pakipanatili ang kasalukuyang temperatura hanggang sa matapos ang countdown bago lumabas ang susunod na pill refinement prompt. Ang temperatura para sa susunod na pill refinement ay XX degrees. Mangyaring maghanda na baguhin ang temperatura ng maaga. Sa itaas ng countdown, mayroong ganoong prompt na nagpapahintulot sa The Alchemist na maunawaan ito sa isang sulyap. Ito ay napakatao, at ang maliit na butas ay hindi pa nakakita ng ganoong simple alchemy method. Hanggat sinunod niya ang utos at binago ang temperatura ng apoy ng alchemy sa daan, magiging maayos siya. Hindi niya kailangang isaalang-alang ang tindi ng apoy o magsanay ng pagpino ng isang partikular na uri ng tabletang panggamot ng maaga. Tulad ng alam ng lahat, upang makabuo ng isang tiyak na tableta, maraming alchemist ang mag-aaksaya ng ilang material na simulation at pagtatangka ng maaga. Ang mga makapangyarihang alchemist ay mabibigo ng isa o dalawang beses, habang ang hindi gaanong makapangyarihang mga apprentice ay mag-aaksaya ng maraming pagtatangka bago nila mahanap ang pakiramdam at pattern. Gayunpaman, hindi kailangan ng grade 1 na automatikong medicinal cauldron. Hindi nito kinailangan ang isa na makaramdam ng anuman, at hindi rin kailangan ng isa na malaman ang mga hakbang ng pagpipino ng tableta. Magkakaroon ng mga prompt sa screen kung paano pinuhin ang tableta. Ito ay isang kumpletong operasyon ng tanga. Hindi lang nito ikinagulat si Kung Tong, ngunit natulala din ang Vice Guild Leader na si Uyang. Kung ang bagay na ito ay talagang mapupunta sa merkado, maiisip lamang ng isa kung gaano kalaki ang atensyon na maidudulot nito. Sa oras na iyon, hindi lamang ang mga nakatagong bahay, mga ordinaryong sekta, mga sinaunang bahay, at mga sinaunang sekta ang nagmamadaling bilhin ito, ngunit kahit na ang ilang mga buhong na magsasaka na maaaring magpalapot ng apoy ng elixir ay darating para bilhin ito. Ang Vice Guild Leader na si Uyang ay nakipag-ugnayan sa mga makalangit na materyales at makalupang kayamanan at banal na sandata sa loob ng maraming taon. Natural, alam niya kung gaano kalakas itong grade 1 automatic medicinal cauldron. Ang mga kita at impluensya na maaaring dalhin ng naturang bagay ay walang hangganan.
Ngayon, ang tanging bagay na kailangan niyang hintayin ay kung ang Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron ay matagumpay na mapadalisay ang medicinal pill. Kinabahan si Vice Guild Leader Uyang, at gayon din si Terence. Nagtiwala siya kay Jenny at alam niya na ang automatic cauldron na ito ay dapat na maayos, ngunit hindi niya ito masubukan sa kanyang sarili. Hindi niya mababago ang temperatura ng refinement fire, kaya walang silbi ang automatic cauldron na ito sa kanya. Hiniling niya sa Vice Guild Leader na si Uyang na humanap ng disipulong susubok nito. Oras, minuto sa minuto, segundo sa segundo, sa wakas, may lumabas na abiso sa LCD screen ng medicinal cauldron, matagumpay na nagawa ang spirit gathering pill. Mangyaring itigil ang pagpipino ng apoy ng tableta, buksan ang kaldero, at ilabas ang tableta. Nagtagumpay na tayo ng ganoon lang. Medyo nagulat si Kong. Bagamat mahigpit niyang sinunod ang mga tagubilin sa screen ng kaldero, wala siyang gaanong tiwala sa sarili. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang alchemist, hindi isang alchemist. At saka, matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa alchemy. Kahit noong nagsimula pa lang siyang mag-aral ng alchemy, imposibleng matagumpay niyang magawa ang spirit gathering pill, lalo pa ngayon. Gayunpaman, binuksan pa rin ng maliit na butas ang takip ng medicinal cauldron gaya ng itinuro. Kaagad, lumabas ang isang panggamot na halimuyak mula sa kalderong panggamot at napuno ang buong pribadong silid. Lahat ng naruroon, maging si Terence o ang Vice Guild Leader na si Uyang, o maging si Kung Dao, ay hindi mga idiot. Pagkatapos lamang na matagumpay na magawa ang tableta at mabuksan ang kaldero ay lalabas ang halimuyak. Kung nabigo ang tableta, magkakaroon ng sunog na amoy. Talagang nagtagumpay siya. Nanlaki ang mga mata ni Vice Guild Leader Uyang habang nakatingin sa kaldero sa kamay ng maliit na Kong. Tuwang-tuwa siya. Ito ay isang pildores na pininaw ng sarili niyang disipulo sa ilalim mismo ng kanyang ilong, kaya imposibleng magkaroon ng anumang bakas ng panloloko. Sa makatuwid, ang tanging paliwanag ay ang Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron na ito ay tumutugma sa pangalan nito. Pilhalo. May pildores na halo sa unang ranggo na pildores. Maingat na inilabas ni Kong ang Spirit Gathering Pill mula sa Automatic Grade 1 Medicine Cauldron. Gayunpaman, sa sandaling hawakan ng tableta ang kanyang kamay, nagpakawala siya ng sobrang gulat na sigaw. Paano ito posible? Bakit imposible? Anong big deal sa pill halo? Lahat ng pill na binigay ni Mr. Ford dati ay may pill halo. Ano? Sinasabi mo bang itong pill na ito na pinino ng sarili ay may pill din halo? Oo, Vice Presidente, tingnan mo. Habang nagsasalita siya, ipinakita ni Kung Dao ang tableta sa kanyang kamay kay Vice Guild Leader Uyang. As expected. Pill halo to. At saka, ang kulay at kinis ng tabletang ito ay masasabing pinakamataas ang kalidad. Labis na nagulat si Vice Guild Leader Uyang. Bagamat ang karamihan sa mga rank 1 na pills na ibinigay ni Harry ay may parehong epekto, ang mga ito ay ginawa ng advanced level pill masters ng Sky Elixir Sect. Paano sila may kukumpara sa isang normal na alagad tulad ni Kong? Ito ay lahat salamat sa Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron. Sa pag-iisip nito, walang ibang hinangad ang Vice Guild Leader na si Uyang kundi kunin ang Automatic Grade 1 Medicinal Cauldron sa harap niya at bigyan ito ng halik. Sumigaw siya, isang banal na sandata. Gayunpaman, naruroon si Terence, at nakontrol lamang ng Vice Guild Leader na si Uyang ang kanyang excitement. Hindi makapaniwalang tinanong niya si Terence, Mr. Ford, nagpasya ka na bang ibigay itong Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron sa Cultivators Trade Association? Kung magkagayon, anong presyo ang kailangan nating bayaran? Vice President Uyang, I think you've misunderstood. Dinala ko itong Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron na may intensyon na makatrabaho ka. Cooperation is a win-win situation. You don't have to pay any price. You guys auction as usual, kumuha na lang ng draw. Ngumiti si Terence. To be honest, Mr. Ford, kahit hindi tayo kumuha ng commission, kung ang Automatic Grade 1 Medicinal Cauldron na ito ay isusubasta dito, ito ay magdadala ng hindi maisip na katanyagan at kasikatan sa trade association ng ating cultivator.
Kaya naman, libre natin itong isusubasta. Logically speaking, we still have to pay a price. Pero, Mr. Ford, hindi kami tagalabas. Dahil sinabi mo na, hindi ako tatanggi. Napabuntong hininga si Vice Guild Leader Uyang. Natural iyon. Ang asosasyon ng kalakalan ng mga magsasaka ay hindi isang bagay na maaari mong pagpapasya sa iyong sarili, Vice Presidente Uyang. Gayunpaman, sa ating pangmatagalang kooperasyon, naniniwala akong hindi magiging problema ang promosyon. Ito ang pinahahalagahan ni Terence, ang mas mataas na posisyon ng Vice Guild Leader na si Uyang, mas kapakipakinabang ito kay Terence. Pagkatapos ng lahat, habang tumataas ang antas ni Terence, kakailanganin niya ng higit pang kakaibang mga kayamanan. Maliban sa pagtulong sa kanya ni Kiki sa ibang bansa, kailangan niyang umasa sa Trade Association ng practitioner dito. 3,135. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga tagasunod ni Terence ay nakatago, at hindi sila makakakuha ng anumang kayamanan kahit gaano pa sila kataas. Sa kabilang banda, si Terence ay wala pa sa antas kung saan maaari niyang ganap na kontrolin ang sinaunang antas, at kahit na mayroon siyang ilang mga tagasunod, ito ay isang personal na relasyon lamang, hindi siya ganap na susuportahan ng kanilang mga pamilya. At kaya, pinili ni Terence na makipagtulungan sa Vice Guild Leader na si Uyang kahit na ibigay ang isang bahagi ng kita. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang samahan ng kalakalan ng practitioner ay nakikilahok sa negosyong ito, kaya walang sinumang magnanasa dito. Dagdag pa, sina Terence at Vice Presidente Uyang ay magkaibigan sa buhay at kamatayan, kaya hindi naisip ni Terence na makipagkaibigan sa kanya. Hehe, Mr. Ford? Kung ganoon, hindi ako magiging magalang. Matanong ko, paano tayo magtutulungan? Tanong ni Vice Guild Leader Uyang matapos tumango. Ang aking kumpanya ay gumawa ng 3 iba't ibang uri ng medicinal cauldron. Isa sa mga ito ay isang Grade 1 automatic medicinal cauldron, isa pa ay 5-in-1 Grade 1 automatic medicinal cauldron, at ang huli ay ang limitadong edisyon ng 10-in-1 Grade 1 automatic medicinal cauldron. Sa harap mo, Vice President Uyang. Ang unang dalawa ay ibinebenta ng aming kumpanya, sabi ni Terence, at ang huli ay ibinibigay ng samahan ng kalakalan ng practitioner, kung saan naroon si Vice President Uyang. Para sa unang dalawang uri, mayroong 5 solong Grade 1 na automatikong medicinal cauldrons, na kapareho ng 5-in-1 automatic Grade 1 medicinal cauldron. Gayunpaman, ang mayroon ka rito ay may 5 karagdagang uri ng medicinal pill na wala sa aming kumpanya. Ito. Medyo nadismaya si Vice President Uyang nang mabalitaan niyang may benta rin ang kumpanya ni Terence. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng 10 sa 1 at 50 sa 1? Hindi ba maganda na bumili na lang ng 2 5-in-1 o 10 solong bersyon? Sino kaya ang bibili nito sa kanya? Gayunpaman, sinabi ni Terence na ang kanyang kumpanya ay nagbebenta lamang ng Tier 1 na automatic cauldrons na may 5 iba't ibang uri ng pills. Maging ito ay ang 5-in-1 na bersyon o ang nag-iisang bersyon, kung gusto mong bumili ng isa pang Tier 1 na automatikong kaldero na may 5 iba't ibang uri ng mga table tasks, kailangan mong pumunta sa asosasyon ng kalakalan ng practitioner. Naunawaan ni Vice Guild Leader Uyang ang intensyon ni Terence at binigyan siya ng thumbs up, "Hi, ito ay talagang mataas." Ang auction dito ay hindi maaaring idaos anumang oras. Kailangan itong ihanda ng maaga sa isang yugto ng panahon. Sa panahong ito, maaari lamang natin itong i-promote. Paano kung ang mga magsasaka na nakakakita ng promosyon ay sabik na bilhin ito? Maaari mo lamang bilhin ang isang simple o pang-isahang emerhensya ni Mr. Kung gusto mo lamang ng 5-5 si Mr. ang limitadong edisyon na may 10-in-1 na mga pag-aandar, maaari ka lamang maghintay na pumunta sa aming auction upang bilhin ito. Sa paraang ito, maaari niyang i-maximize ang kanyang kita. Mr. Ford, ikaw ay talagang ginawa para sa negosyo. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Hindi siya ang nakaisip nito, si Yasi at Jenny ang nakaisip nito. Ano ang kinalaman nito sa kanya?
Gayunpaman, sa sandaling ito, maaari lamang siyang ngumiti at tumango, bukod dito, upang maging patas at upang maiwasan ang mga tao na ibenta ito ng pribado, ang automatikong Grade 1 medicinal cauldrons na ibinebenta ay may function ng pagkilala sa isang may-ari. Kapag ang isang alchemist ay nagpino ng isang tableta sa unang pagkakataon, ang alchemy na apoy ng alchemist ay may lock. Imposibleng magamit ulit ito ng iba. No way! May binding function pa nga. Saglit na natigilan si Vice Guild Leader Uyang bago siya nag-thumbs up. Mr. Ford, you're doing a great job. Sa ganitong paraan, kung ang isang sekta ay may dalawang alchemist, dalawa lang ang mabibili nila. Kung mayroon silang higit sa isang disipulo, kailangan nilang bumili ng higit sa isa. Mahirap talaga ang walang kita. Haha. Tumawa si Terence, gayunpaman, ang sample na ibinibigay ko sa iyo ay hindi kumikilala ng may-ari. Sino man ay maaaring subukan ito, at ito ay magiging mas maginhawa para sa publisidad ni Vice President Uyang. Siyempre, hindi mo maaaring ibenta ang item na ito. Vice Guild Leader Uyang, dapat alam mo ito. Huwag kang mag-alala, Mr. Ford. I will keep this safe. Imposibleng maaga mo ang kahit ano sa kamay ng Cultivators Trade Association. Tinapik-tapik ni Vice Guild Leader Uyang ang kanyang dibdib bilang pangako niya. Naniwala si Terence sa sinabi ng Vice-Presidente. Kung tutuusin, napakaraming kayamanan sa samahan ng kalakalan ng practitioner na pinagnanasaan ng mga tao. Kung talagang ginawa nila ang lahat, wala na ang association. Sa pag-iisip na iyon, hindi maiwasan ni Terence na mag-usisa tungkol sa background sa likod ng Cultivator Trade Association. Napakaraming sinaunang sekta, maging ang 5 elementong sekta kung saan nagmula ang ninuno ng Charlie, ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang ideya tungkol sa samahan ng kalakalan ng magsasaka. Ang kapangyarihan sa likod ng asosasyong ito ay malamang na hindi dapat maliitin. Ito rin ang dahilan kung bakit naging maayos ang pakikitungo ni Terence sa Vice Guild Leader na si Uyang. Alam din ni Terence na mayroong isang taong umaatres sa kanya, isang mas mataas sa samahan ng kalakalan ng practitioner. Hanggat maayos na pinamamahalaan ni Terence ang relasyong ito, matutulungan siya nitong makapasok sa sinaunang mundo. That's good. Malaki ang tiwala ko kay Vice Guild Leader Uyang. Nakangiting sabi ni Terence. Mr. Ford, dahil sobrang close na tayo, hindi mo na ako kailangang tawaging Vice President Uyang. Mas matanda ako sa iyo ng ilang dekada. Kung ayaw mo, pwede mo akong tawaging Kuya Uyang. Nakangiting sabi ni Vice Guild Leader Uyang. Halos mapahagalpak ng tawa si Terence sa sinabi ni Uyang. Karamihan sa mga tao ay sasabihin na sila ay mas matanda ng ilang taon at pagkatapos ay tinatawag silang kuya. Gayunpaman, pagdating sa Vice Guild Leader na si Uyang, ito ay naging mas matanda ng ilang dekada. Gayunpaman, ito ay normal sa mundo ng mga practitioner, siya ay nasa unang bahagi ng edad na 40, at ayon sa hierarchy ng mga practitioner, siya ay isang matuwid na binata. Maliban sa mga alagad ng mga sinaunang bahay at sekta na nasa kanilang kabataan, ang Vice Guild Leader na si Uyang ay napakabata pa sa edad na 40. At kaya, hindi naging problema ni Terence ang pagtawag sa kanya ng Uyang bro, hindi pa banggitin na si Terence ay isang Sky Class Master. Sige, Kuya Uyang ang itatawag ko sa'yo. Tumango si Terence, pero, dahil magiging tapat tayo sa isa't isa, sasabihin ko rin sa iyo ang tunay kong pangalan. Terence Ford ay pangalan lang na ginagamit ko sa labas. Ang tunay kong pangalan ay Terence. Ano? Why ikaw si Terence? Nanginig ang katawan ni Vice Guild Leader Uyang sa pagbanggit ng pangalan ni Terence. Itinuro niya si Terence na hindi makapaniwala, Terence Ford. Terence, hindi nakakagulat. Kuya Uyang, bakit ganyan ang expression mo? May problema ba? Kakaiba ang tingin ni Terence kay Vice Guild Leader Uyang. Sa totoo lang, hindi ko sinasadyang magsinungaling kay Kuya Uyang. Lagi kong ginagamit ang pangalang Terence Ford sa paglilitis. Alam ko yon. Wala lang. Ikinaway ni Vice Guild Leader Uyang ang kanyang kamay, maliwanag na hindi naabala sa alias ni Terence.
Nagulat siya, ikaw ang maalamat na walang awa na magsasaka na dinurog ang araw-araw at araw-araw na sekta hanggang sa puntong hindi na sila makaganti. Parang ganon. I'm not a practitioner, though. Terence smiled bitterly. I was just sparring with a disciple. 3,436. Matagal ko nang narinig ang iyong dakilang pangalan. Ang Vice Guild Leader na si Uyangs, marami na akong narinig tungkol sa iyo ay hindi sa labas ng politeness. Ito ay ang katotohanan. Ang pakikipaglaban ni Terence kay Natoy matagal na niyang narinig ang tungkol dito napakaraming taon na, at walang gaanong tao sa mundo ang makapagpapahirap sa mga alagad ng araw-araw at araw-araw na sekta. Maliban sa dalawang maalamat na dolphins mula 10 taon na ang nakakaraan, sino pa ang magagawa? Maging si Vice Presidente Uyang ay hindi nang ahas na pukawin ang mga alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Hindi sa takot sa kanila ang Cultivator Trade Association, ngunit kung si Vice Presidente Uyang ang magalit sa kanila, ang Cultivator Trade Association ay hindi maninindigan para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Patriarch Kuan Yu ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay may magandang relasyon sa Grand Supreme Honorary President ng Cultivator Trade Association. Kuya Linford, hindi ko inaasahan na ikaw pala ang maalamat na figurang ito. Sa kanyang mga unang taon, ang Vice Guild Leader na si Uyang ay natalo sa kamay ng mga alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Noong siya ay lumahok sa isang pagsubok na inorganisa ng Cultivator Trade Association noong siya ay bata pa, siya ay nakipaglaban din sa Celestial Venerable Pure Yin ng araw-araw at araw-araw na sekta at nagdusa ng malaking pagkatalo. Kung hindi dahil sa presensya ng elder ng pangalawang iginagalang na Vice Guild Leader, na pumihil sa kanya sa pagpatay sa kanya ng Celestial Venerable Pure Yin, malamang na hindi na muling nakabalik ng buhay ang Vice Guild Leader na si Uyang. Bilang resulta, lubos niyang iginagalang si Terence sa kanyang pagkatalo sa araw-araw at araw-araw na mga alagad ng sekta. Tinawag niya kaagad si Terence na, Kuya Lin. Bakit Kuya Linford ang tawag mo sa akin? Napakurap si Terence. Pareho tayong practitioner, at nauuna ang landas ng martial arts. Kuya Uyang ang tawag mo sa akin, at Kuya Linford ang tawag ko sa iyo. Normal lang ito, dahil pareho tayong Sky Class Masters. Seryosong sinabi ni Vice Guild Leader Uyang. Tumango si Terence at hindi pinag-isipan ang mga pangalan. Na-curious siya, Kuya Uyang, parang may sama ka ng loob sa araw-araw at araw-araw na sekta. AI? Not bad. Hindi ko ito itatago sa iyo, kapatid na Linford. Minsan na akong nakipag-away sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta na kagalang-galang na si Anton sa panahon ng mga pagsubok ng Cultivators Association. Natalo ako sa huli. Kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon akong nakatatanda sa Supreme Elder Council at Celestial Touch ay hindi ako kagalang-galang kay Chunwei. Kamatayan. Kaya tinulungan ako ni Kuya Linford na ilabas ang galit ko. May damdaming sinabi ni Vice Guild Leader Uyang. Ang trial ng Cultivators Trade Association. Ano iyon? Tanong ni Terence, nagulat. Oh, hindi mo alam. Tumingin si Vice Guild Leader Uyang kay Terence, nagulat. Ito ay isang pagsubok na alam ng lahat ng mga disipulo sa sinaunang antas. Ikaw. Oh, tama, isa kang rogue cultivator. Tama. Para saan itong pagsubok? Tanong ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ang bawat pagsubok ay higit pa o mas kaunting pagkakataon para sa practitioner, at mayroong maraming hindi inaasahang benepisyo. Katulad ng pagsubok sa Ice Palace at sa Sky Elixir Sec Test na sinalihan ni Terence, ito ay pareho. Ang lokasyon ng pagsubok na ito ay tinatawag na Sinaunang Isla. Ang Vice Guild Leader na si Uyang ay hindi nagtangkang magtago ng anuman at agad na nagpakilala, ang Sinaunang Isla ang tanging bakas na matutuklasan sa buong Sinaunang Antas. Hindi ko alam kung paano ito natuklasan ng Cultivators Trade Association sa unang lugar, ngunit alam ko kung paano buksan ang Sinaunang Isla. Ang mga pumasok sa Sinaunang Isla para sa pagsubok ay makakahanap ng mga likas na kayamanan na kailangan nila hanggat gusto nila. Maraming mahahalagang halamang gamot at kayamanan ang naiwan noong sinaunang panahon. Basta't mahanap mo sila, sayo sila.
Siyempre, maaari ring kunin ng ibang tao, at kailangan nilang magbayad kapag lumabas sila. Bayaran. Makukuha mo ang mga bagay na ito sa pamamagitan lamang ng pagbili ng pera. Mataas na presyo iyon, kumurap si Terence. Hindi naman sa ganon. Ngumiti ang Vice Guild Leader na si Uyang at sinabing, hindi ito hanggang sa pagiging heaven rank. Totoong mahal ito. Gayunpaman, negosyo ang ating Cultivator Trade Association. Ang layunin natin ay kumita ng pera, kaya mayroon tayong specialized elder na susuriin ang halaga ng mga bagay na inilalabas ng mga magsasaka mula sa sinaunang isla. Gayunpaman, ang presyo ay tiyak na hindi magiging heaven-defying doon. Tumango si Terence, napagtanto na ang Trade Association ng Practitioner ay isang organisasyon na naghahanap ng pera. Naiintindihan nila na kumita ng pera mula sa pagsusulit na ito, ngunit ang nakapagpa-curious kay Terence ay kung saan nanggaling ang sinaunang isla na ito. Ngunit halatang hindi alam ng Vice Guild Leader na si Uyang ang tungkol sa mga bagay na ito, kaya hindi nagtanong si Terence, magsisimula na ba ang pagsubok na ito? Ang pagsubok na ito ay hindi gaganapin sa isang takdang oras. Kung tutuusin, maraming mga kondisyon para buksan ang sinaunang isla, tulad ng tamang oras, lugar, at mga tao. Hindi ito maaaring buksan anumang oras. May mga tao sa Cultivator Trade Association na namamahala sa pagsasaliksik sa sinaunang isla. Tatantyahin nila ang oras ng pagbubukas nito batay sa ilan sa mga phenomena sa isla at pagkatapos ay simulan ang pag-aayos ng pagpaparehistro ng mga kalahok. Sabi ni Vice President Uyang. Kaya ganyan. Oo. Tumango si Terence, ano ang limitasyon? Pwede bang pumunta din ako? Natural. Ang kondisyon ay lahat ng Sky Class Masters ay makakasali, at natugunan na ni Kuya Linford ang requirement na ito kailangan mo lang magbayad ng entrance fee na 1 bilyon. Sabi ni Vice Guild Leader Uyang. Puff. Cough. 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 Si Terence ay nagsimulang umubo ng malakas pagkatapos marinig ang mga salita. Sabi ko, Kuya Uyang, hindi ako nagkamali ng narinig, di ba? 1 billion. At entrance fee lang. Hindi ako nagkamali ng narinig. Mapait na ngumiti si Vice Guild Leader Uyang. Tulad ng sinabi ko kanina, ang Cultivators Trading Association ay hindi mag-aalok ng isang presyo na masyadong makalangit at hindi katanggap-tanggap, ngunit tiyak na hindi ito magiging mura. Talagang hindi ito mura. Mapait na ngumiti si Terence, hindi ko kayang ilabas itong 1 bilyon kahit ngayon lang. Haha, pero sa hawak nitong automatic grade 1 medicinal cauldron, naniniwala akong hindi magiging problema kay Kuya Linford ang halagang ito ng pera. Anong problema, Kuya Linford? Nakangiting tanong ni Vice Guild Leader Uyang. Interesado ka ba sa pagsubok na ito? Ayon sa sinabi ni Kuya Uyang, napakaraming magagandang bagay sa loob. I think kahit sinong cultivator ay magkaka-interes dito, di ba? Kailan ang huling beses na gaganapin ito? Tanong ni Terence sabay tango. 25 years ago. It should be about time. This ancient island usually open once every 20 to 30 years. Sabi ni Vice Guild Leader Uyang. 25 taon na ang nakalilipas. Magiging Sky Class Master kaya si Kuya Uyang noon. At ngayon. Tumingin si Terence sa kanya ng kakaiba. Hindi masisisi si Terence sa Vice Guild Leader na iyon na si Uyang ay Sky Class na 25 taon na ang nakararaan, at Sky Class pa rin siya sa early phase peak. Hindi ba ito ay medyo hindi makatotohanan? 3,137. Haha, alam kong magtatanong ka. Sa totoo lang, dahil sa senior ko sa High Elders Council, na-train din ako bilang isang mahalagang disipulo ng Practitioner Trade Association. 19 or 20 years old lang ako noon, na kasing edad mo, Kuya Linford, pero nasa Sky Class na ako early phase. Medyo proud si Vice Guild Leader Uyang habang nagsasalita, ngunit naalala niya na si Terence ay Sky Class early phase din at mapait na ngumiti. Si Brother Linford ay isang solo practitioner ngayon. He's a world of difference from USEC disciples. To be able to become Sky Class early phase peak at your age proves how extraordinary you are.
Kinaway-kaway ni Terence ang kanyang kamay, senyales para sa pinuno ng Vice Guild na iwanan ang papuri. Brother Uyang, bakit hindi mo pag-usapan ang sarili mong mga bagay? Sige. Hindi ko naiisa-isahin kung kailan ako lumahok sa paglilitis ng Cultivators Trade Association. Sa panahon ng paglilitis, sinaktan ako ng makalangit na purong yin ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Bagamat iniligtas niya ang aking buhay, nasugatan niya ang pundasyon ng aking mga meridian. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa ako gaanong umuunlad sa aking cultivation, at hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakabangon sa aking cultivation. Inalis sa listahan ng mga disipulo na tinututukan ng Cultivator Trade Association ang pagsasanay kung hindi dahil sa elder kong iyon, tinutulungan akong makakuha ng gamot paminsan-minsan, hindi na ako makaka-recover sa aking mga pinsala, lalo pa ang pagiging isang Sky Class Early Pick. Bumantong hininga ang Vice Guild Leader na si Uyang na may halong emosyon. Maaaring magkaroon ako ng hindi mapagkakasunduang away sa Celestial Master Chunin, ngunit hindi na ako ang kalaban niya ngayon. Narinig ko na siya ay nasa pag-iisa na sinusubukang makapasok sa Sky Class Late Phase Pick. Maaaring hindi siya magtatagumpay sa kanyang edad at karanasan, ngunit mabaigo man siya ay isang tao na hanggang ngayon lang ako makakatingin. Nasabi ko na rin na ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay may kaugnayan sa honorary chairman ng ating Cultivator Trade Association. Imposibleng panindigan ako ng ating Cultivator Trade Association, kahit ang matanda kong iyon. Kung gusto nating makabawi sa kanila, kailangan nating gawin ito sa ating sarili. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang salungatan na mayroon kami sa pagsubok, at hindi namin maaaring labagin ang mga patakaran. Tumango si Terence. Tila napakahirap na makaganti sa kanya. Kuya Uyang, ang aking pakikiramay. Hindi alam ni Terence kung paano siya aliwin. Ayos lang, pinag-isipan ko na. Hindi ko kayang maghayganti mag-isa, pero kung isang araw, may makakatulong sa akin na maghayganti, tiyak na tatanggapin ko ang taong iyon bilang aking Panginoon at pagsilbihan siya sa lahat ng paraan para mabayaran siya. Sabi ni Vice Guild Leader Uyang. Personal na maghayganti. Bakit hindi pwede? Tanong ni Terence. Malubhang nasugatan ng aking mga meridian kadalasan ay gumaling na sila pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ngunit ang ilan sa kanila ay hindi ganap na gagaling. Maliban kung ang mga lumang pinsalang ito ay gumaling at makakalusot ako sa Sky Class sa kalagitnaan ng yugto at magpatuloy sa pagsasanay, hinding-hindi ko maaabot ang rurok ng aking lakas. Walang magawang umiling si Vice Guild Leader Uyang. Kung, pwede ka na munang umalis. May sasabihin ako kay Vice Guild Leader Uyang. Sabi ni Terence habang winawagayway ang kanyang kamay sa disipulo. Gayunpaman, nakatutok siya sa automatic cauldron at tila hindi niya narinig ang mga salita ni Terence. Hindi napigilan ni Terence nang ngumiti ng mapait, minumaliit niya ang pagkahumaling ng isang maalamat na sandata na tulad nito sa isang refiner. Gayunpaman, ito rin ay isang magandang bagay. Maaaring isipin ng isa kung anong uri ng nakatutuwang pagbebenta ang ay dudulot nito pagkatapos na tumama ang panggamot na kalderong ito sa merkado. Kung, lumabas ka muna. May pag-uusapan ako kay Kuya Linford. Saway ni Vice Guild Leader Uyang. Bagamat ang kungtong na ito ay kanyang pinagkakatiwalaang aid, hindi niya hahayaang subukan niya itong Tier 1 Automatic Medicine Cauldron kung hindi man. Ngunit alam ng Vice Guild Leader na si Uyang na malamang na sikreto ang susunod na sasabihin ni Terence. Hindi niya kayang ipaalam kay Kungtong. Nabalik sa katinoan si Kung matapos tamaan sa ulo. Napatulala siyang tumingin kay Vice Guild Leader Uyang. Vice President, what's wrong? Lumabas ka muna, may pag-uusapan ako kay Kuya Linford. Sabi ni Vice Guild Leader Uyang. Oo. Bagamat tumango si Kung bilang pagsang-ayon, nananatili pa rin ang kanyang tingin sa automatic Tier 1 medicinal cauldron sa mesa, medyo nag-aatubili na humiwalay dito. Maaari mo itong ilabas at pag-aralan. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Maaari mo itong ilabas at pag-aralan. Kinaway-kaway ni Terence ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, ang disipulong iyon noon ay isa ring Earth Class Late Phase Pick.
Wala naman dapat dito na maglalakas loob na ayusin ang mga gamit ng association, tama ba? Sigurado akong hindi. Walang sino man ang nang-ahas na galitin ang samahan ng mga mangangalakal ng mga magsasaka, kaya makatitiyak ka, Mr. Ford. Sabi ni Vice President Uyang. Kung, hindi ka ba magpapasalamat kay Mr. Ford? Salamat, Mr. Ford. Hinawakan ni Kung ang automatic grade 1 medicinal cauldron at mahal na mahal niya ito kaya ayaw niya itong ilagay. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa kanya na maging isang natitirang grade 1 alchemist. Sa hitsura nito, hindi niya narinig ang mga salita ni Terence at hindi niya alam na ang apelyido ni Terence ay Linford. Akala niya Ford ang apelyido ni Terence. Kuya Uyang, sa palagay ko mula ngayon, ang kalderong ito ay dapat na pangasiwaan ng munting Kong. Kapag dumating ang oras ng demonstrasyon, hayaan mo na rin siyang mamuno. Mahinang sabi ni Terence. Agad na natigilan si Little Kong. Sa ganitong paraan, hindi ba halos kapareho ang panggamot na kalderong ito sa kanyang personal na kaldero? Bigla siyang nawala ng malay. Kung, hindi ka ba magpapasalamat kay Mr. Linford? Nagmamadaling sabi ni Vice Guild Leader Uyang. Salamat, Mr. Ford. Tuwang-tuwa si Kung nang ipahayag niya ang kanyang pasasalamat. Hindi mapakali si Vice Guild Leader Uyang na itama ang pagkadulas ng dila ni Kung daw. Kumaway lang siya ng kamay, senyales na pwede na siyang umalis. Matapos masayang umalis si Kung, tanging sina Terence at Vice Guild Leader na si Uyang ang naiwan sa silid. Sinabi ng Vice Guild Leader na si Uyang, Kuya Linford, maaari ka nang magsalita. Kaya kung gamutin ang mga sugat mo. Nagulat si Vice Guild Leader Uyang sa mga salita ni Terence. Ikaw. Mapapagaling mo ito. Paano ito naging posible? Ang aking mga meridian ay nasira at ako ay nasugatan sa walang ibang paraan. Maliban kung mayroong isang maalamat na 4th grade Great Recovery Pill, ngunit iyon ay isang maalamat na pag-iral. Gulat at nalilitong tanong ni Vice Guild Leader Uyang. Wala akong grade 4 Great Recovery Pill, ngunit mayroon akong paraan upang gamutin ang iyong mga pinsala. Ngunit mangyaring ilihim ito, Kuya Uyang. Sabi ni Terence. Natural. Nagulat si Vice Guild Leader Uyang, ngunit tumango siya matapos marinig ang mga salita ni Terence, ililihim ko ito para sigurado. Ngunit, anong paraan ang mayroon ka para pagalingin ang mga nasugatang meridian? Huwag ka lang gumalaw, kasabay nito, inabot ni Terence at kinuha ang pulso ni Vice Guild Leader Uyang. Nagulat si Vice Guild Leader Uyang kung hindi niya alam na hindi siya sasaktan ni Terence, at na hindi siya makakalaban kahit na gawin ni Terence, matatakot siya hanggang sa mamatay. 3,138. Sige. Naunawaan ni Vice Guild Leader Uyang na hindi siya maaaring saktan ni Terence, kaya kumalma siya at tumango. Kahit nalilito siya ay umupo pa rin siya sa kanyang upuan nang hindi gumagalaw. Sinimulan ni Terence na i-channel ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery at nagsimulang ayusin ang mga meridian ni Vice Guild Leader Uyang. Kahit na si Terence at ang Vice Guild Leader na si Uyang ay may magandang relasyon, pinipigilan pa rin ni Terence ang kanyang lakas. Sa bagay, matagal na rin silang hindi nagkakasundo. Kahit na pinagkatiwalaan siya ni Terence, mayroon pa rin siyang mga nakatagong card. Ang una at ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery ay parehong may kakayahang ayusin ang mga nasirang meridian. Gayunpaman, ang bilis kung saan sila ay naayos ay iba. Gayunpaman, mabilis na lumitaw ang isang pagkabigla sa mukha ni Vice Guild Leader Uyang. Pakiramdam niya ay hindi kapani-pani walang inaayos ang kanyang mga meridian. Nais niyang tanungin si Terence kung bakit ito nakapagtataka, ngunit naalala niyang sinabihan siya ni Terence na huwag gumalaw. Nilunok niya ang kanyang mga salita at hinintay na matapos ni Terence ang paggamot. Sa isang kisap mata, 3 oras na ang lumipas. Sa totoo lang, hindi karamihan sa mga meridian sa katawan ni Vice Guild Leader Uyang ang nasira. Maliit na bahagi lamang ang nasira. Kung hindi niya magagawang angkinan ang kanyang kasalukuyang lakas. Ang 3 oras na ito ay pinalawig ni Terence. Kung gagamitin niya ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery upang ayusin ito, tatagal lamang ito ng 10 minuto.
Tapos na, nagkunwaring mahinang-mahina si Terence at inalis ang kanyang kamay sa katawan ni Vice Guild Leader Uyang, nagpakawala ng hangin. Napaka-relax niya, pero kailangan pa rin niyang mag-show. Gusto niyang magpasalamat ang Vice Guild Leader na si Uyang. Gaya ng inaasahan, ang Vice Guild Leader na si Uyang ay hindi man lang nagkaroon ng oras para magulat o matuwa nang makita niya ang mahinang estado ni Terence. Mabilis niyang tinanong, kumusta na si Kuya Linford? Kailangan mo bang palitan ang iyong lakas at tunay na chi ngayon? Let's talk about it later. Magpapahinga muna ako saglit. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay at nagkunwaring nagpapahinga habang nakapikit. Kuya Uyang, ano ang nararamdaman mo? Good? Very good. Kuya Linford, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, pero hanggat gumaling ang meridian ko, makakalusot ako sa Sky Class mid-phase sa loob ng 2 araw. Brother Linford, sa wakas ay naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin sa maghiganti sa sarili mo. Gayunpaman, hindi ako kumpiyansa, ngunit na-delay ako ng napakatagal. Halos imposibleng maabutin ang makalangit na pagpupuri sa Chunin. Gayunpaman, ang pagbawi sa aking mga meridian ay isang magandang bagay din para sa akin. Hanggat maaari akong makapasok sa class sa susunod na mga taon ng pagkakataon ng Sky, upang makakuha ako ng mga mapagkukunan ng Sky. Practitioners Trade Association at maabot ang rurok ng huling yugto ng Sky Class sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng pagkakataon na tumuntong sa Sky Class Island, at mahirap sabihin kung sino ang unang makakarating sa landas ng langit, imposibleng makapaghiganti ako sa landas ng langit. Walang pangakong tumango si Terence. Tama si Vice Guild Leader Uyang, napakatalino niya. Wala siyang kakayahang makipaglaban sa isang taong mas mataas kaysa sa kanya, kaya kahit na siya ay Sky Class Late Phase Peak, ang Celestial Master na si Anton ay naging isang Sky Class Late Phase Peak noon. Walang paraan upang ihambing ang dalawa. Kung may pagkakataon, tutulungan kitang makaganti. Hindi na niya kailangan pang magsulat ng resibo para sa mga walang laman na pangako, kaya basta na lang nangako si Terence. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa rin siyang away sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Salamat. Hindi ito sineryoso ni Vice Guild Leader Uyang. Magagawa ni Terence na labanan ang mga kaaway na mas mataas sa kanyang antas, ngunit malayo pa siya sa pagpatay sa Celestial Master na si Anton. Mr. Linford, tatandaan ko ang pabor ngayong araw. Kung kailangan mo ng anuman, gagawin ko ang lahat para tumulong. Hehe. Masyado kang mabait. Ngumiti si Terence at hindi na nagsalita pa. Ang hindi alam ni Terence ay ang paggaling ni Vice Presidente Uyang at ang automatikong kaldero ng gamot ay nagtutulak sa matanda sa likod niya na gawin siyang isang mahalagang disipulo ng Asosasyon ng Kalakalan ng Practitioner. Kuya Linford, hindi sapat ang pasasalamat ko sa iyong kabaitan. Babalik ako at sisimulan kong i-promote ang automatic grade 1 medicinal cauldrons ngayon. Gayunpaman, kailangan mong sabihin sa akin kung saan pupunta kung hindi sila makapaghintay na bumili ng isang bersyon o ang 5-in-1 na medicinal cauldron. Tanong ni Vice Guild Leader Uyang. Siya ay mula sa secular na pamilyang Lane. Siya ay isa sa aking mga tao. Kukunin ko siyang makipag-ugnayan sa iyo pagdating ng panahon. Sabi ni Terence. Sige. Tumango naman si Vice Guild Leader Uyang. Then I'll take my leave first. Kung may balita, palitan natin. Sinabi ni Terence kay Jasmine ang balita sa sandaling ito ay tapos na sa proteksyon ng asosasyon, hindi na kailangang mag-alala si Jasmine tungkol sa ilang taong may masamang intensyon. Hindi rin nanatili si Vice President Uyang. Pagkabalik niya sa kanyang opisina, ang una niyang ginawa ay ang tumawag sa matanda sa likuran niya. Ano ang problema, munting magsasaka? Isang malalim na boses ng lalaki ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Ito ang elder ng Vice Guild Leader na number 2 Honorary Guild Leader ni Uyang. Pangalawa lolo, may importante akong isusumbong sa iyo. Ang pangalan ni Vice Guild Leader Uyang ay Norvan. Gayunpaman, halos nakalimutan na niya ang pangalang ito. Pangalawang lolo lang niya ang tumawag sa kanya sa ganitong pangalan. Ang iba, maging ang Honorary Guild Leader, ay tatawagan siya bilang Vice Guild Leader na si Uyang sa paraang parang negosyo. Oh! Anong meron?
Ang no. Dalawa na pinarangalan na Supreme President ay tinawag na alamat na uyang, at siya mismo ay isang alamat. Halos walang mga tagalabas na sumali sa Supreme Elder Council ng Cultivators Trade Association. Sa madaling salita, maliban sa mga panloob na hinirang ng mga pangunahing disipulo na maaaring ma-promote sa antas ng konseho ng mga matatanda, gaano man kahusay ang iba pang mga disipulo, maaari lamang silang maging pangulo ng asosasyong pangkalakal ng mga magsasaka. Imposible para sa kanila na gumawa ng anumang karagdagang pag-unlad. Para naman kay Clifford Uyang, dati siyang normal na alagad, ngunit sinabing sa panahon ng pagsubok sa sinaunang isla, siya ay sinundo ng isa sa mga nakatataas sa Practitioner Trade Association at tinanggap bilang isang disipulo. Mula noon, umakyat siya sa tuktok, hindi lamang naging isang sky-class late-phase peakmaster, kundi pati na rin ang honorary president ng No. 2 Grand Supreme. Kailangang malaman ng isa na mayroon lamang 3 honorary president, at ang iba ay pawang matatanda. Masasabing isang ang alamat ang maalamat na si Uyang. Walang anak si Clifford Uyang, at ang tanging namumukod tanging isa sa pamilyang Uyang ay si Norven Uyang. Sa makatuwid, maingat niyang nilinang si Norven upang maging kahalili niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Norven ay mabibigo sa paglilitis at malubhang masasaktan ng alagad ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta, ang Celestial Master na si Pure Yin. 3,139. Bagamat ginamit ni Clifford ang lahat ng kanyang paraan at mga mapagkukunan upang makahanap ng ilang likas na kayamanan para kay Norven, ang kanyang mga pinsala ay hindi kailanman ganap na nakabawi, at ang kanyang lakas sa paglilinang ay natigil din sa tuktok ng maagang yugto ng Sky Class, hindi na umusad pa. Gayunpaman, hindi sasabihin ng maalamat na Uyang ang mga bagay na ito sa ibabaw. Kung gagawin niya, malamang na mas malala ang pakiramdam ni Norven. Pangalawa lolo, tapos na ako. Maaaring magsinungaling si Norven sa iba, ngunit hindi siya nang ahas na magtago ng anuman sa kanyang pangalawang lolo, na mas malapit kaysa sa kanyang sariling lolo. Tapos ka na ba? Anong ibig sabihin nun? Anong ibig mong sabihin gumaling ka na? Anong problema? Nagtatakang tanong ni Clifford. Ikalawang lolo, maayos ang aking mga meridian. Ayos lang ako. Tuwang-tuwang sinabi ni Norven, ang mga nasugatan kong meridian ay nakabawi, at nahawakan ko na ang hadlang para makalusot. Makakalusot ako sa gitnang bahagi ng Sky Class sa loob ng 2 araw. Oh, yung mga meridian mo. Gumaling na ba? Paano siya naka-recover? Anong fortuitous encounter ang na-encounter mo? Laking gulat ni Clifford. Kung wala siyang magagawa tungkol sa mga meridian ni Norven, kung gayon walang paraan, maliban kung ang tao sa loob ay lumabas. Gayunpaman, kahit na si Norven ay namumukod tangi, hindi siya karapat-dapat sa kanilang espesyal na pangangalaga. Kaya naman, talagang nagulat si Clifford. Oo, pangalawang lolo, nagkaroon ako ng fortuitous encounter. May isang tumulong sa akin na pagalingin ang aking mga meridian, ngunit hindi ko maihayag ang mga detalye. Hindi ko masisira ang aking pangako. Bagamat alam kong sikreto ito ng pangalawang lolo para sa akin, ito ay isang bagay ng prinsipyo. Pinahahalagahan naming mga negosyante ang tiwala, ito ang pinakapangunahing katangian. Sabi ni Norven. Okay, I understand. Hindi na ako magtatanong. Pero no matter what, this is a good thing. Maaari kitang tulungan na pagtakpan ito, sabi ni Clifford. Sabihin mo lang na nakakita ako ng ilang likas na kayamanan. Pagkatapos mong kunin ang mga ito, gagaling ka sa isang kakaibang kombinasyon ng mga kadahilanan. Kailangan kong iulat ang iyong paggaling sa mga nakatataas, at kung umabot ka sa kalagitnaan ng yugto, isasaalang-alang kong ilagay sa pamamahala ang ilan sa mga bagay sa Practitioner Trade Association. Hindi na kailangan. Upang maging mas responsable, mapait na ngumiti si Norven at sinabi, natatakot akong hindi ko ito mahawakan ngayon. Anong ibig mong sabihin? Gaano ba kabisi ang taong namamahala sa isang palengke? Nagbago ang tono ni Clifford, at medyo nalungkot siya. Norven, napakaraming taon ka na bang walang ginagawa pagkatapos ng iyong pinsala? Tumigil ka na ba sa pag-improve?
Dahil nabawi mo ang iyong mga meridian, ang iyong huling layunin ay tiyak na hindi lamang maging vice-presidente. Pangalawa lolo, napagkamalan mo ako. Mabilis na paliwanag ni Norvan. Ibig sabihin, may mas mahalagang bagay pa akong dapat gawin ngayon. Baka wala ako sa mood na magambala sa ibang bagay. Oh, anong importante? Tanong ni Clifford. Ito ay ganito. Kasabay nito, sinabi ni Norvan kay Clifford tungkol sa automatikong kaldero ng gamot kasama ang pakikipagtulungan kay Terence. Nagawa ni Clifford na lumaban mula sa isang grassroots disciple hanggang sa number 2 na pinarangalan na Supreme Guild Leader. Natural, hindi siya simpleng karakter. Nang marinig niya ang tungkol sa Tier 1 automatic medicinal cauldron na ito, agad na naging berde ang kanyang mga mata. Norvan, nagsasabi ka ba ng totoo? Bakit parang hindi ka panipaniwala? Nakita mo ang totoong bagay. Nakita ko. Hindi ko lang nakita. Tita ko. Oh. Hindi ko lang nakita ang totoong bagay, kundi hinayaan ko rin ang alchemist ko dito na personal na subukan ito. Matagumpay na napino ang tableta sa isang pagsubok, at hindi lang mayaman ang kulay, mayroon ding pildores na halo. Masasabing ang mga ordinaryong alchemist ay hindi makakarating sa antas na ito. Nakangiting sabi ni Norvan. To be honest, nung una, may mga ganon din siyang concern. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay medyo napaka-magical. Ngunit pagkatapos itong makita ng sarili niyang mga mata, alam niyang napaka-magical talaga ng bagay na ito. Oh my God! Kahit na si Clifford ay isang tusong matandang fox, napasigaw pa rin siya sa gulat. Alam ni Norvan kung ano ang kinakatawan ng bagay na ito, at natural, mas alam ito ni Clifford. Hindi nakakagulat na sinabi ni Norvan na walang oras. Ito ay dahil sa bagay na ito. Gayunpaman, biglang may naisip ang maalamat na si Uyang. Tinampal niya ang kanyang noo at sinabing, munting magsasaka, dalhin ang automatic grade 1 medicinal cauldron sa aking lugar sa lalong madaling panahon. Hahanapin ko ngayon ang Grand Supreme Honorary President. Kapag nabunyag ang medicinal cauldron na ito, tiyak na magdudulot ito ng pagtigil sa bentahan ng grade 1 pills. Kung ganoon ang kaso, kailangan nating ihinto ang pagtanggap ng grade 1 na table task ng Sky Pill Sect. Kahit na ang Sky Elixir Sect ay nagbebenta ng kanilang elixir ng libre, ang Cultivators Trade Association ay masyadong napahiya na hayaan silang magpatuloy sa pagpapadala sa kanila ng mga elixir. Gayunpaman, biglang may naisip ang maalamat na si Uyang. Tinampal niya ang kanyang noo at sinabing, munting magsasaka, dalhin ang automatic grade 1 medicinal cauldron sa aking lugar sa lalong madaling panahon. Hahanapin ko ngayon ang Grand Supreme Honorary Chairman. Kapag nabunyag ang medicinal cauldron na ito, tiyak na magdudulot ito ng stagnation sa bentahan ng grade 1 pills. Kung ganoon nga, kailangan nating ihinto ang pagtanggap ng grade 1 na table task ng Sky Elixir Sect. Kahit na ang Sky Elixir Sect ay nagbebenta ng kanilang elixir ng libre, ang Cultivators Trade Association ay masyadong napahiya na hayaan silang magpatuloy sa pagpapadala sa kanila ng mga elixir. Tumigil ka! Isang masamang tingin ang sumilay sa mga mata ni Norvan. Ikalawang lolo, maaari ba nating ipagpaliban ang pagsasabi nito sa Sky Elixir Sect? Oh! Bakit? Bahagyang natigilan ang maalamat na si Uyang. Bago ito, ang aking mga elixir ay palaging ibinibigay ng kaibigan kong ito, si Kuya Linford. Gayunpaman, ang sekta ng Sky Elixir ay biglang monopolyo ang supply ng asosasyon ng kalakalan ng practitioner, na naging dahilan upang bawiin ng aking kaibigan ang lahat ng mga elixir na kanyang dinala. Nakaramdam ako ng labis na paghingi ng tawad sa aking puso, ngunit si Kuya Linford ay hindi naghahangad ng anumang sama ng loob sa akin kahit na may plano akong makipagtulungan sa akin at mas mabuting tumulong sa akin. Elixir Sect sa lalong madaling panahon, makaramdam ako ng kaunting pagkabalisa sa aking puso. Sabi ni Norvan. Oh! Bahagyang natigilan si Clifford. Saglit siyang bumulong sa sarili, ngunit tumanggi pa rin, munting magsasaka,
kung siya ay nagtatrabaho sa iyo, ito ay isang win-win situation. Hindi mo kailangang masama ang loob nito. Kung tutuusin, hindi na kumikita ang medicinal pill. Kung gusto niyang kumita, sa ibang aspeto lang niya magagawa. Ngunit, hindi na kailangang masaktan ang sekta ng Sky Elixir sa isang bagay na tulad nito. Hindi ako natatakot sa kanila, ngunit mas mabuti na magkaroon ng isa pang kaibigan kaysa sa isa pang kaaway. Munting magsasaka, bilang isang mangangalakal, dapat mong malaman na ang kita ang pinakamahalaga. Tama, benefits muna. Kung mabibigyan ako ni Kuya Linford ng mga benepisyo na higit pa sa kung ano ang mayroon ako sa Sky Elixir Sect, siguradong aabandonahin ko ang Sky Elixir Sect para pasayahin si Kuya Linford. Sabi ni Norven na may diretsyong mukha. Oh, anong ibig mong sabihin? Anong problema? Nagtatakang tanong ni Clifford. Ang mga sugat ko ay pinagaling ni Terence, Kuya Linford. Sabi ni Norvan. Biglang tumigil ang paghinga ni Clifford sa kabilang bahagi ng telepono. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, munting magsasaka, alam ko kung ano ang gagawin. Hintayin mo ang balita ko. Maraming salamat, pangalawang lolo. Alam ni Norvan na pumayag si Clifford na tumulong na turuan ang Sky Elixir Sect ng leksyon. 3,140. Tandaan mo, hindi mo ako tinawagan ngayon, kaya hindi ko alam ang tungkol sa Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron. Makalipas ang 3 araw, dalhin mo sa akin ang Automatic Medicinal Cauldron sa akin at sa unang Supreme Leader. Magpapanggap akong hindi ko alam noon pa. Sabi ni Clifford. Okay, pangalawang lolo, naiintindihan ko. Mataimtim na sabi ni Norvan. Pagkatapos ibaba ang tawag, dinial ni Clifford ang numero ni Harry. Hello, Guild Leader Uyang. Anong problema? Nakatanggap si Harry ng tawag mula kay Clifford at nagtanong sa takot. Nothing much. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ang mga first grade pills ay mabente kamakailan. Kung mayroon ka pa, magpadala ka sa akin. Natatakot ako na hindi sapat ang ibenta. Casual na sabi ni Clifford. Wala akong stock, ngunit huwag kang mag-alala, pinuno ng guild na si Uyang. Mapapadali ko ito. Kukunin ko ang isang tao na magpino nito at ipadala ito sa lalong madaling panahon. Mabilis na sumagot si Harry. Nako, kailangan mong magmadali. Kung wala ng stock dito, makakabili na lang tayo sa ibang source. Kung tutuusin, imposibleng laban sa pera ang Trade Association ng Cultivator. Ang casual na salita ni Clifford ay nagulat kay Harry. Kung talagang binili ito ni Clifford sa ibang mga channel, hindi ba mawawala ng saysay ang mga pagsisikap nina Harry at Charlie? Kahit na ano, si Terence ay isang tao lang, at wala siyang masyadong table tasks. Maaaring inumin ng Trade Association ng practitioner ang lahat ng kanyang mga table tasks ng sabay-sabay, at si Harry ay hindi na magkakaroon ng oras para umiyak. Huwag kang mag-alala, pinuno ng guild na si Uyang. Magtatrabaho kami buong gabi para makagawa ng malaking batch ng grade 1 na pills at ipadala sa iyo. Mabilis na sumagot si Harry. Sige, hihintayin kita kung ganoon. Bibigyan kita ng 3 araw, sabi ni Clifford. 3 araw ay sapat na. Nakahinga ng maluwag si Harry. Ibinaba ni Clifford ang telepono, at sumili ang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig. Lubos niyang pinahahalagahan si Norvan. Isa na siyang taong may isang paa sa landas ng langit. Bago dumating ang pagkakataon ng Sky Class Island, wala siyang ibang hinaanggad. Ang tanging iniisip niya ay si Norvan, isang junior. Ang pinsala ni Norvan ay palaging sakit sa kanyang puso. Ngayong gumaling na siya, sobrang saya niya. Kaya naman, lubos siyang nagpapasalamat sa benefactor ni Norvan. Hanggat nagtanong si Norvan, hanggat kaya niya, hindi siya tatanggi. Lihim na itinayo ang Heaven Elixir Sect, sa palagay na hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang interes ng Cultivator Trade Association, pumayag din si Clifford. Inayos naman ni Harry na bilhin ng mga tao ang mga sangkap para sa first rank pill matapos ibaba ang telepono.
Ang buong sekta ay pinakilos, maging ang 5 elementong mga disipulo ng sekta o ang mga disipulo ng sektang elixir ng langit, hanggat mayroon silang libreng oras, lahat sila ay nagsimulang gumawa ng malalaking halaga ng mga first rank na pills. Sa pagkakataong ito, si Harry at ang Charlie Elder ay talagang lalabas na. Ginamit nila ang halos lahat ng kasalukuyang likidong pondo ng 5 elemento ng sekta upang bilhin ang mga sangkap para sa first grade na tableta. Hindi ibig sabihin na si Patriarch Charlie ay hanggal at mapanlin lang. Ang pangunahing dahilan ay ang paniniwala niya na ang grade 1 na tableta ay maaaring ibenta pagkatapos na ito ay pino. Pagkatapos ng lahat, ang tableta para sa pagtitipon ng espiritu ay isang napakapopular na tableta. Sa mga nakatagong aristokratikong pamilya, mga ordinaryong sekta, at maging sa mga sinaunang sekta, kulang ang supply, kaya imposibleng malugi pagkatapos itong pinuhin. Gaano man katalino si Patriarch Charlie, imposible para sa kanya na mag-isip ng ganoong bagay na lumalaban sa langit tulad ng Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron. Wala sa isip niya ang ganoong bagay. Sa makatuwid, ang ninuno ng Charlie ay hindi masyadong nag-isip at inutusan si Harry na maghanap ng mga tao upang gumawa ng isang malaking bilang ng mga Grade 1 na table tasks. Hindi mahalaga kung hindi sila mabente sa ngayon basta't mapipigilan nila si Terence sa pagbebenta. Ang mga elixir ni Terence ay nasa kanyang mga kamay, at ang mga first class na elixir ng Sky Elixir Sect ay maaaring ibenta sa loob ng 3 hanggang 5 taon mabenta ang mga ito sa kalaunan. Para sa iba pang mga sinaunang sekta at mga nakatagong bahay, ang unang antas ng elixir ay napakahirap gawin. Kahit na magagawa nila, ang rate ng tagumpay ay napakababa. Ngunit para sa mga disipulo ng 5 elemento na sekta at Sky Elixir Sect, ito ay isang piraso ng cake. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas, at si Harry ay nakagawa ng mahigit 10,000 first class na table tasks, na ginugol ang lahat ng 5 elemento ng likidong pondo ng sekta. Haha, biyenan, tingnan natin kung mamamatay na si Terence sa pagkakataong ito. Sa dami ng first class na pills, sapat na itong ibenta ng 3 hanggang 5 taon. Hindi tayo nagmamadali, hayaan ang Trade Association ng practitioner na ibenta ang mga ito ng dahan-dahan at masuffocate si Terence. Tuwang-tuwang sabi ni Harry habang nakatingin sa maliit na bundok ng mga kahon ng gamot. Magdala ka ng ilang tao para ihatid ang mga tabletang ito sa mga magsasaka, asosasyon ng kalakalan ngayon. Tumango si Patriarch Charlie. Oo, biyenan, ipapadala ko ito ngayon. Mabilis na tumango si Harry. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang kanyang mukha at makipag-ugnayan sa asosasyon ng kalakalan ng practitioner. Magagawa niyang manindigan ng matatag sa sekta ng 5 elemento at sekta ng Sky Elixir, na naging bagong pinuno. Dinala ni Harry ang 2 disipulo at tuwang-tuwang sumugod sa asosasyon ng kalakalan ng practitioner. Nakita nila ang unang iginagalang na tagapangulo, Siyam na Langit, at ang pangalawang honorary chairman, si Clifford. Binabati ni Harry mula sa makalangit na Elixir Sect ang pinuno ng guild na si Shen at ang pinuno ng guild na si Uyang. Magalang na sabi ni Harry. Kuya Kang, nagsumikap ka. Tumango si President Shen at sinenyasan si Harry na maupo, maganda ang benta ng mga elixir ng Sky Elixir Sect mo, ha? Pero bakit ang dami mong dala sa pagkakataong ito? Natural, hindi masabi ni Harry na sinusubukan niyang itulak si Terence sa merkado. Maging si President Shen ay hindi malalaman kung sino si Terence kung sasabihin niya ito ng malakas, at hindi rin magandang sabihin ang ganitong uri ng personal na sama ng loob sa lantad. Kaya napangiti na lang si Harry, haha. Walang masyadong gagawin ang mga disipulo sa sekta kamakailan, kaya hinayaan namin silang mag-alchemy, kaya mas malaki ang kita. Pero hindi naman big deal. Consumable pa rin ang mga pills, at hindi masisira dahil matagal na itong nakaimbak, para mabente natin ng dahan-dahan. Hindi tayo nagmamadali. Bagamat ang paggawa ng mga tabletang ito ay naubos ang karamihan sa likidong pondo ng 5 elemento ng sekta, hindi nag-alala si Harry. Pagkatapos ng lahat, ang asosasyon ng kalakalan ng practitioner ay nagbebenta ng mga table tasks araw-araw.
Sa loob ng isang buwan o higit pa, maaari silang kumita muli ng isang halaga ng pera, sapat para sa kanila upang matugunan ang mga pangangailangan. Tama ka. Tumango ang pinuno ng guild na si Shen, at pagkatapos ay sinabi kay Clifford, leader ng guild Uyang, ikaw ang namamahala sa inspeksyon ng tableta. Ipapadala sa mga tauhan ni Kuya Kang ang tableta sa bodega para inspeksyon. Okay, President Shen. Tumango si Clifford at tatayo na sana. Sa oras na ito, pumasok ang isang alagad ng samahan ng kalakalan ng magsasaka. Nagre-report kay Guild Leader Shen at Guild Leader Uyang. Vice Guild Leader Norvin humiling ng audience. Ang disipulo ay halatang wala ni Pangulong Shen, kaya hindi niya iniwasan ang paksa sa ganitong uri ng okasyon at direktang pumasok upang magsalita. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.